Assalamualaikum. So this is the day where I'm going to send the support that people sent for my father in Gaza from the GoFund that we collected. Ito yung araw na kung saan ipapadala ko na sa aking tatay ang nakolekta natin mula sa mga taga-subaybay na nagsuporta lalo sa GoFund ng aking tatay na tulong sa Gaza. At ito, ikukwento ko sa inyo ang mga pinagdaanan kong struggle, gaano kahirap ipadala. At sa biyahe ko pa lang nangangamba nga ako na malaki ang dala ko, kaya pinasok ko mismo sa aking upuan. At ito yung araw na nabalitaan natin na nagka-ceasefire saglit, kaya sabi ko pagkakataon open ang bank na ngayon para maipadala ito. At kung saan bago din ako mag Western Union ay nagtry muna ako sa bangko ko kung saan napakahirap dahil maraming kailangan na details, information at translation mula sa conversation ng aking tatay from Arabic to English para lang maintindihan nila. Kaya after nyan, inisip ko na lang baka mas madali sa Western Union dahil yun din ang suggest nila. So nagtry nga ako, tinanggap naman, pero after interview ay paniniwala lang na scam daw ako sa ibang bansa, kaya ito din ang naging problema. So alhamdulillah, napadala na natin kung saan $1,583. Halos nasa 100k pesos. Ito yung galing sa GoFund. Yung GoFund na kung saan iba-ibang lahi ang mga nagpadala. International siya yung pinost namin dati about sa GoFund. Naka 130,000 ang galing doon. So mix na yun, mga ibang taga-subaybay natin na nagbigay doon or yung mga galing sa ibang bansa din, yung effort ng tatay ko sa pag-video doon sa TikTok. At sa tulong ni Marisa, maraming salamat din sa kanya, yung kaibigan ng asawa ko na nurse sa UK, na kahit hindi siya Muslim, nag-support siya sa paggawa ng GoFund. Siya yung nag-create ng GoFund kahit hindi namin kaano-ano o hindi ka mag-anak, kasi kailangan mag-open ng GoFund na sa ibang bansa, nasa Europe, nasa Western. So siya yung kilala namin na makakatulong, na tumulong talaga. Yun ang isa pa doon punto na kahit sabihin natin wala siyang kinalaman sa gera o ano man, pero tumulong siya sa family ko sa Gaza. So maraming salamat kay Marisa din, inshallah, na okay, kabayan ka na, tulungan ka. At sa mga iba din na nagbigay ng mga taga-subaybay natin. So ang pwede ko lang kunin sa bank is 50 a day. Kaya ito, 2 araw ko kinuha sa bank at ngayon lang natin na ipadala. Pumuntak yung stepmother ko, dito ko na ipadala sa Western Union kasi sa bank medyo mahirap magpadala, maraming arte. So ayun, maraming salamat po. Kaya ako nagbi-business na lang para makatulong din sa family ko, sa papa ko. Nag-open na ako dati ng restaurant, magta-try na sana ako, which is na failed, medyo mahirap. Hindi ko din kinaya yung pagod ko, kaya nag-open na lang ako ng iba pang business. Ito online, yung pagbili nyo ay nakakasuporta sa akin family sa Gaza. Sa bawat pagbili nyo ng produkto, nagtatabi ako doon para sa kanila. Kaya maraming salamat sa pagsuporta din sa pagbili sa amin online shop. Awesome, thank you po. So the second day, ito na nga ang nangyaring problema kung saan tinawagan ako mismo ng office ng Western Union at nireject ang aking pagpapadala sa aking tatay. Paniniwala daw nila na ako ay na-scam sa ibang bansa, na ayaw lang tanggapin na ito ay talaga para sa aking tatay. Kahit sinabi ko na dati na ako nag-endorse ng Western Union, wala pa rin effect. So ang ginawa na lang na idea ng aking tatay mismo, naisip niya doon sa kaibigan niya na taga Pampanga sa Mexico, ay pupunta na lang ako doon dahil ibibigay ko itong cash doon sa kaibigan niya, at itong kaibigan niya may pera siya sa bangko sa Gaza kung saan sa isang click lang masisend niya ng exact amount ng ganung pera sa aking tatay sa mismong oras na yan. Pinuntahan ko na lahat to isa-isa, nagpapapalit ako ng dollar to peso to dollar pala, ay wala. 40 minutes na lang, pupunta na akong Mexico, Pampanga. Layo. First time ko mag-travel ng ganito. So kailangan niya kasi sa dollar yung pera. Naghanap ako ngayon money change, wala, hindi sila nagpapapalit. Sa bank naman, maraming requirements. Kailangan pa may flight ticket. So, wala. Baka ibigay ko na ng ganito. Tara. Bagong punas yan. Pampanga. So halos 4 na oras nagmula ako Quezon City pa lang. So napa-stop ako sa ganda ng tanawin at may rainbow. But how beautiful. It's easy for me to find the location, Lesh. There's a Palestinian flag. Easy to find the location because of the flag. So ito, nakarating na din ako sa bahay niya. Assalamualaikum, كيف حالك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ So it seems like he's selling kabsa. Assalamualaikum, كيف حالك؟ So ito yung best friend ng papa ko na Palestinian din taga Gaza. Sinamahan ko siya sa mall para ipapalit ang pera. Yan, Gazawi coffee. It's like Turkey.
ما هي زي تركيش كوفي. It's like Turkish coffee يعني مطعم. لما كنت صغير بدي أشرب، عمي قال لا ممنوع، لو عندك هذا المشتش تقدر بيطلع تشرب. شنبة. إيه، عندك شنبة خلاص تشرب. Assalamu alaikum. So that is the short documentary I recorded to show to those who supported. Thank you so much to everyone who helped my father and send their support. And this video, it was since January, the time that I sent. Only now, after 2 months, nagkaroon ako ng time to edit it. But the GoFund, when they sent me the money, it was last year, October, I think, when I received this one amount of 130,000 pesos. So it did not reach the amount na kailangan i-raise. It's around 1 million in peso. That is the price na 5 sila to get out to Egypt, ang kailangan nilang bayaran sa Egypt. So hindi man naabot yung ganun amount, si GoFund napakahigpit na din niya. Thank you so much by the way sa GoFund that binigay man nila agad yung pera, pero hindi sila basta-basta nagbibigay ng kung kanino man, because it happens na maraming nagkaroon ng scam na mga Western people na gustong tumulong kuno sa mga Palestinian, na after ma-raise na yung fund ay ninakaw nila yung pera at ginamit nila yung Palestinians, mga taga-Gaza na nag-raise ng fund. Dahil nga hindi pwede basta mag-open ng hindi nasa Europe. So ginamit lang sila ng mga ibang nasa Western people. Kaya naging mahigpit si GoFund at hindi basta isinend. Pero yung nakita yung name ko as a son, ako yung anak, at Ibrahim Casey na ako yung minimension ng papa ko sa description. So no choice sila, hindi kasi mai-send sa Gaza directly sa papa ko dahil sa war, close ang mga banks. Yung time na isinend ko siya first sa bank, sa BDO Bank, kung saan kompleto ang requirements, andun na lahat ng translation. Kasi ang nangyari, swap pala, na kung ano yung halaga ng amount na hiniram ng father ko dito sa family side ng stepmother ko sa Gaza, yung amount na hiniram nila, ibabalik na lang pero doon sa isang kamag-anak sa pamangkin ng stepmother ko sa Turkey. So, dahil hindi maipadala sa Gaza, doon na lang babayaran sa isang kamag-anak na sa Turkey. Same amount, kung magkano yung hiniram, yun din ibabalik. So what happened, yung conversation nila ng papa ko is translate ko na sa Arabic to English para ipakita sa bank lahat-lahat. Pero what happened, dahil malaki yung ipapadala at kung saan nagduda sila na baka scam. So, ganun pa man, thank you din sa Pilipinas na yung the way na pag-protect nila sa money natin dahil nga uso ang scam ngayon. So, mamaya may mga iba dyan na basta nagbibigay sa ibang lahi ng pera na naibubudo na scam. So, naiintindihan ko din yun. Kasi kung 20 lang siguro, okay pa. Pero dahil kung 50 or 100 plus, kung saan mahigpit na sila, iingatan talaga yung pera mo. So, yun, nag-send ako sa Western Union, tinanggap naman, na-send din. Kanibukasan, in-interview nga ako at hindi pa rin tinanggap. So, binalik sa akin yung pera. So, naisip lang ng papa ko dun sa kababata niya na nag-asawa ng Filipina na nakalikas din sa gera. Andun sila nakatira sa Pampanga. At ang mangyayari, may pera siya sa Palestine sa bank niya. Yun yung time na nag-ceasefire saglit. So, open ang bank. Same amount na pera binigay ko sa kanya, isinin niya sa papa ko through dollars. So, same amount na nag-swap. Bago pa ako malis sa bahay niya, naisin na niya agad. Natanggap agad ng papa ko. By the way, nagpapasalamat yung papa ko sa inyo. Thank you so much to those who helped. My father is sending his things. Pati kay Marisa na kailan nagbakasyon lang siya last week, na-meet ko din. Walking distance lang sa bahay, halos kapit-bahay. Dito nabigay din ng Allah yung wish nila na magkaroon na siya ng anak. So, tawag dito, sa tahabang panahon na kasal siya is hindi pa ngayon lang sila nagkaroon ng anak. Kung saan, dito makikita mo sa mundo pa lang ibinibigay na ng Allah. Ang kapalit na kabutihan na ginagawa mo sa kapwa, kahit hindi ka Muslim, ibabalik sa'yo ng Allah dito pa lang sa mundo. So that is what I want to say, na sa mga nagtatanong if tuloy pa rin ang GoFund, nag-stop na po ang GoFund since ibinigay na yung pera. Close na po at hindi na kami nag-erase ngayon. So, kumusta? Anong balita? Sa totoo lang, labag sa amin mga Palestinian ang paghingi namin ng pera. Ngayon lang naging emergency na dahil sa gera, na natuto kaming ibaba yung pride namin. Kasi yung dignity o yung ano namin talaga na pride namin, marunong kami tumayo sa sarili. Hindi kami marunong humingi, sa totoo lang. Kaya ako, kung tatanungin nyo ako, nagko-collect pa ako. Pag-iisipan ko, tatanungin ko muna papa ko kasi siya talagang magpo-push lang sa akin na kung talagang kailangan niya para makalabas sila. Kasi kung ako tatanungin mo, mas gusto ko pa nag-business, nagtitinda ako, at yung pag-support mo tulad sa Casey Collection ko, ay 20% doon ibinibigay ko sa tulong sa papa ko. So mas gusto ko pa. Ihalimbawa ko sa inyo, ako bilang OFW, bihira lang yata ang OFW na ganito. Mga kapatid ko, 5 kami, for 8 years ko sa abroad, never sila humingi sa akin kahit sapatos o piso o ano man. Kahit yung kapatid kong bunso, umalis ako, he was just like 13 or 14. At yung bago ako umalis, nagwo-work siya sa restaurant ng mama ko. Yung nagsara yung restaurant ng mama ko, every time nagbabakasyon ako, nagwo-work siya sa isang Arab restaurant. Kahit magsara man yun, nilipat siya ng ibang work. Talagang working student siya at never humingi sa akin. Mas nakakabili pa nga na siya ng sariling sapatos niya, mga gusto niya, kaysa sa akin na nasa abroad ako.
talaga hindi sila humingi. Marunong kami tumayo sa sarili bilang Palestinian. So, yun ang gusto ko sabihin. Ngayon lang kami natutong mag-ask ng support. Tsaka, hindi pera lang ngayon ang kailangan namin. Ang pera, marami dyan mayaman hindi nga makatulong. Ang punto dito is yung una, yung dua nyo, panalangin, at with action na ano man, sino man nanonood na may connection, government connection ang kailangan natin ngayon. Yung kaya siyang palabasin sa Gaza talaga. Sino man Muslim nag-work sa government dyan na kilala niya. Na makatulong sa kanya makalabas siya ngayon. Nag-apply siya ngayon sa UN as a refugee. Tapos para makalabas sila lahat ng mga kapatid ko inshallah. Yun yung kailangan ngayon na paano sila matulungan is makalabas inshallah. 20 years na kami halos hindi pa nakikita. So yun lang po ang gusto ko ma-share sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. At naway wag niyo kami kalimutan sa inyong prayer. Maraming salamat po.